Bay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong hapon! Asawa ka na ng tatay ko? Inasawa mo pa yung kapatid ko? Eh, ano pa sa susunod na mga araw? Baka asawa mo na rin ang asawa ko. Kapal talaga ng mukha mo! Anong gusto mong patunayan? Patutunayan ko rin sa'yo. Kahit saang daan kami magkasalubong, yung ganda ng mukha niyang pinagmamalaki niya sa akin, na sinasabihan niya akong ganito ang mukha ko. Yung mukha niyang pangit, maganda na yon, papapangitin ko yun, lalagyan ko ng scar tissue. Manahimik ka sa buhay mo ba? Kasi hindi ka na sa akin. Siguro yung pagbumukha mo sa pagbumukha ko, no? Ang layo-layo pa lang, no? Ganun ang asawa mo? Ilang lalaki, dumaan? Paano maging makate? Ano ba ang papatunayan niya? Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Salsa bueno, salsa buena. Let's get ready for salsawa. Harapan na naman tayo mga kapatid! Tara na pag-usapan natin yan! Ating solusyonan ang mga problema! Sa pula, sa puti! Galit, bati, abalang ko, tama na! Harapin na ang problema! Naku, sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at ipag-usapan. Aminan, awayan at magukayan. Gusto mo bang makisaw-saw? Tara na kaibigan, mga yan. Let's go mga kabarangay! Ang inyong sigaw! Sinong sisipangon? Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema. Huwag palikuran! Harapin mo face to face! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air! Ang pambansang kapitana, Jack Ami Perez! Sa pagbasok po ng kanilang bagong taon, aba, si anak-anakan at madrasta, abay nagbubugan. Naku, bakit naman? Mukhang palaban ang ating mga bisita ngayong hapon. Hans? Naku, syempre, Chang, ang mga sausawera, hindi rin yan uurong! Hindi ba? At mukhang mapapalaban na naman kayo, B1 at B2. Kailangan namin ang tulong at payo nyo, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating pong mahal na trio tagapayo. Mga kapatid, patuloy lang pong manood dito kung gusto ninyong manalo sa aming pong Text Sausawan promo. So mga kapatid, let's make it a come on! Face to face na! Galit na galit po siya sa kanyang madrasta dahil tamad, palainom, at mahilig magpa-charming daw ito. Bakit mo naman nasabi yan? Alamin natin ang buong kwento mula kay Maricel Atanasio. Pasok! Face to face! Face to face! Magandang hapon sa'yo, Maricel. Magandang araw din po, tanghali. Ilang taon ka na? 31 po. 31. Etong iyong ama ay nagkaroon ng bagong karelasyon. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, at ang pangalan niya ay Jane Mochada po. Jane. Mochada. Ilang taon itong si Jane? 36 po. 36. Uy, halos parang, oo nga, tama ka, Hans. Parang ate mo lang. Okay, anong nangyari kay nanay at bakit nag-asawa ulit si tatay? Namatay na po yung nanay ko eh. Oh, Anak sorry. po ko sa unang asawa. Anak ka sa una. Asawa po. Ilang kayong magkakapatid? Isa lang po, ako lang po. Ikaw lang. Wala kang ibang kapatid? Sa ama po meron. Ah, sa ama. Ilang taon na ba si tatay? 57 po. 57. So itong si Jennifer ang parang lumalabas
pangatlo niya ng relasyon. Opo. Sa nanay mo, siya ba'y kasal? Hindi po. Ah, hindi. Dun sa kapatid mo, Kasal po. kasal. Opo. Tapos ito ngayon kay Jennifer, Hindi pa po. hindi pa. Okay. Kailan inuwi ito o pinakilala sa inyo si Jennifer? Ano po nung November po, inuwi niya po sa bahay namin. Last year? Opo. Okay. So, tinanong ba kayo ng tatay nyo kung okay lang na magkaroon siya ulit ng karelasyon? Nagpaalam ba siya? Paano ang naging setup? Nagsabi naman po siya, gusto raw po niya magkaroon ng panibagong kasama sa buhay. Sa akin Sinabi po, niya kung anong dahilan? Opo, kasi sabi po niya, matanda na lang nga raw po siya. Tsaka, gusto rin po niya may mag-aalaga sa kanya. Okay, teka lang. Bakit kayo? Hindi na niya ba kayo kasama May sa bahay? asawa na po. May na po. asawa ka? Opo. Pero saan ka nakatira? Sa asawa ko po. Sa bahay ng asawa mo. Okay. Nung ano lang hindi po. kayo doon nakatira. Kakalipat nyo lang. Bakit kayo biglang lumipat? Kasi po, hindi ko, ayoko na pong makasama siya. So, ibig sabihin, hindi talaga kayo magkasundo. Bakit, Maricel? Po, hindi po talaga kami magkasundo. Simula't simula po. Oo. Nung inuwi po siya ni tatay dun sa bahay, unang tingin ko pa lang po sa kanya, hindi po siya kadapat-dapat sa magulang ko. Oh, bakit mo naman hinusgahan na kagad siya ng ganon? Kasi Anong po, ayaw mo sa kanya? Yung pananamit niya, yung ayos niya. Kasi sa edad po nung tatay ko, Oo. yung dating po nung pananamit niya, tapos araw-araw siya naka-makeup, tapos di-display siya dun sa labas, ganun. Bakit? May feeling ka na baka lokohin tatay mo? Yan na po, nandun na po. Isa na rin po yun sa dahilan. Oh. Bakit ganon ang kutob mo kay Jennifer? Kasi po, sa lugar po namin, meron po siya mga background na pangit. Ano yun? Yung mga kaibigan ko po sinasabi na, ay, yan ang magiging asawa ng tatay mo, yan ang magiging nanay mo. Kung sino-sinong lalaki yan, kung sino-sinong lalaki yung kinakasama niyan, gano'n. Oh, pero Maricel, lahat naman tayo may naging past. Diba? Sana Nakikita pagbigyan mo mo ba naman. talaga na mahal ng tatay mo? Opo, Nakikita mong nagiging masaya ang tatay mo? Opo. Bakit hindi mo na lang kayang maging masaya para sa kanya? Hindi ko po talaga kaya. Eh parang unfair naman para sa kanya. Paano kung hindi mo ba nakikita na mahal ang tatay mo? Hindi ko po kasi ganong nakikita ng Hindi ba inaasikaso ang tatay mo? Bira lang po siyang kasi sanay siya sa yung padonya-donya. Tamad siya. Oh. Pag Paano niya pinagsisilbihan ang tatay mo? Paano pinapakita yung yung pagmamahal kapatid niya? ko pong nagsasaing, Oo. nag-iigib ng tubig. Hindi siya na... Andun lang po, paganda ng kuko, pa-make up, yun lang, trabaho niya, maghapon. May nangyaring insidente daw, bisperas ng bagong taon. Ano yon? Pakikwento sa amin. Nagluluto po ako kasi binigyan ako ng pera ng tatay ko. Sabi Oo. ng tatay ko, nak, bumili ka ng panghanda natin mamaya para may Oo. pagkasalo-saluhan tayo. O, anong pinamili mo? Ngayon, bumili po ako ng pang-spaghetti, Oo. tapos yung pang-fruit salad po. Oo. Ngayon, nagluluto po ako nagpapakulo ko ng ng spaghetti. Oo. Sabi ko naman, tita, baka naman pwedeng magugas ka naman ng plato kasi wala nang platong gagamitin. Oho, anong Kasi sagot? sabi niya sa akin, ano ka? Kapal naman ang mukha mo, utusan mo ako. Sino ka? Tapos, pumunta po siya sa may pintuan. May nagiinom po dun eh. Ang suit, ang iksi ng short, tapos naka-sleeveless. Sabi niya, nagsusuklay siya doon. Mainit ang suklay siya ng dugo mo sa suklan. mga naka-shorts at naka-sleeveless, Tapos, ha? sabi ko, pag nandiyan ka sa pintuan, ang galing mo magpa-display, pero yung pinapakay ko lang sa'yo, kasi pagod na rin ako, hindi mo ako matulungan. Sabi niya, sagot na sa akin, wala kang karapatang mag-utos sa akin, anak ka lang ng asawa ko. Nagpantig. Mali naman nga ang dialogue ni Jennifer. May lumipad? Sandok po yung nadampot ko. Sandok! Dampas ko po sa mukha niya. Naku po, Diyos ko. Siyempre, alam mo, Maricel, na ikaw ang talo doon sa paningin ng ama mo sa ginawa mong yun. Oo nga po, ganun po yung nangyari. Yun ba ang naging dahilan kung bakit pinaalis kayo o kayo ang lumayas? Ako po yung umalis kasi Oo. kinampihan niya po yung niya sa... Paanong kinampihan? Nag-away po kami, nagkasal po kami, sinawat po kami dalawa, gumit nga siya. Tapos sabi niya, ako pa yung ginawa niya pong mali. Tapos yun, sabi niya, lahi ka na lang ganyan. Sabi niya sa akin ganun. Di sumama po yung loob ko, malis po ko. Siya po ang sinasabi na madrasta ni Maricel na hindi naman tamad. Masipag mag-makeup, masipag magpa-charming, masipag makipag-inuman din kaya?
Alamin nga natin ang kanyang depensa naman sa kanyang sarili. Narito po si Jennifer Mukada. Pasok! Sandali lang! Yung kamay sa buhok! Ate Jennifer, pakibitawan! Kapal na mukha mo! Ikaw, matigas ang mukha! Ikaw! Tingnan mo ang mukha mo! Gusto mo pa lang! Haba-haba Ay, ikaw nga maganda ka. Ano naman? Diretsa ang tanong, Ate Jennifer. Mahal mo ka si Tatay William. Makikisama ko ba naman siya kung hindi ko siya mahal? Ang pagmamahal ko, siguro hindi niya matatapatan. Ay, bibigay ba Oh, niya kagayaan talaga? ng tatay niya? Bakit ho hindi kayo pwedeng tumulong sa gawaing bahay? Naghahanap buhay ako eh. Nung pispiras ng bagong taon, bakit hindi po kayo tumulong sa pagliligpit? Ikaw, naman ang mukha sino ba mo? naman kasi makikinig sa kanya? Maya-maya, utos! Ah, sunod-sunod ang utos. Na sino ba naman eh? Eh, natural, may ginagawa rin ako. Wala nga naman itong mga Anak lang siya para magbutos sa akin magbutos. Sus, makapal ka. Alamin nga natin ang love story ni Jennifer at ni Prince William sa pagbabalik po ng... Ang sabi ko sa kanya, Jennifer, I love you. Agad-agad, I love you na. Hindi pa pwedeng ligawan muna. Makipag-text sa usawa na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Harapin mo. Makipag-text sa usawa na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Ang sabi ni Maricel, mahilig daw po kayong mag-makeup, magpa-charming, Natural! at hindi naman daw po kayo nakikisama sa kanila sa loob ng bahay. Sino siya para pakisamahan ko? Eh, Ate Jennifer, siya lang naman ay ang anak ng pinili mong mahalin. Si Kuya William. Pakisamahan? Eh, Bakit? sa ugali niya. Bakit ano ba ang ugali niya? Sa itsura pa lang niya, pakikisama mo na, putak ng putak, putak pera. Natural, may bibig ako eh. Okay. Balikan lang natin yung araw po na nagkakilala kayo ni William. Saan po kayo Sa nagkakilala? birthday ko po. Oh, birthday mo. Bali, ano po, in-invite po siya ng kasamahan ko. Oho. Hindi ko naman po inakala na naisama po siya. Si William ay 56 na po. So medyo malaki yung agwat ng edad po ninyo. Anong nagustuhan nyo kay Prince William? Sa bait po niya. Mabait po yung ugali niya. Oo. Sa malalahanin. Hindi niya ako pinapabayaan. Kahit ano pa man din ang kinabubuhay ko, tinanggap niya. Maganda Kung rin yung trabaho sino ni ko. tatay. Okay. Yun lang ang akin naman. Kaya ako naman minahal. May mga sinasabi si Maricel na isa sa mga dahilan kung bakit hindi kanya tanggap ay, nasabi ko nga ay medyo parang unfair kasi lahat naman tayo may nakaraan, hindi ba? Meron ba kayong ibang naging asawa bago si Normal naman William? po yun. Oh. Kasi naman, kaya naman ako nakipaghiwalay sa asawa kong una dahil meron din ng ugali na hindi ko nagustuhan na nakita ko sa tatay niya. Okay. Ngayon, maiwasan ko ba na minahal May ko ng- naging anak po ba kayo doon? Meron po. Ah, meron. So, kumbaga, parang patas lang. May anak si William, may Oo. anak kayo. Ilan ang anak po ninyo? 5 po. 5? Oo, lamang Ah, anak hindi ko. pala. Hindi ganun kapatas. Mas mataas ka ng konti. 5 sa'yo. Pero kahit 5 naman ako, tignan mo naman. Sa Oo, katawan dalawa. naman. Walang-wala. Eh siya, 2 nga lang anak ko, tignan mo naman. Oo nga. 5 yan, te. Opo. Ako 2. Parang malaki yata ako. Ano pong pakiramdam ninyo na hindi kayo tanggap ni Maricel at parang hinuhusgahan niya kayo sa inyong nakaraan? Bakit? Kung ako, akin lang ha. Eh, bakit naman niya ako para hindi tanggap? Unang-una Ayun naman nga eh. kasi, pagkikisama,
Una-una siya ang makikisama sa akin. Kasi kung hindi niya ako pakikisamaan, baka siya mapalayas ng tatay niya sa kanila. Oo, talaga? Oo. Depende naman sa pakikisamaan. So, naniniwala kayo na hindi dapat ninyong pakisamahan ang anak ng taong pinili nyong mahalin? Eh kung marunong din ba siya makisama, bakit hindi pa, para hindi pakisamahan? Hindi ah. Eh ako asawa ng tatay niya eh. Diba? Bakit hindi ako para pakisamahan? Aba, mga sausawero at sausawera, may payo ba kayo kay Ate Jennifer? Wala naman dapat ah. Sino ba Eto, parang may sinisigaw ka. Ano yon, Cha? Ano yon? Hindi, kasi mas matanda po si Ate Jennifer dun kay ate, no? Parang dapat kapatid niya, tapos dapat mas ina-advise na niya ng maayos. Hindi yung parang nagmamalaki pa siya, siya na nga lang yung sampit din sa bahay. So Ate Jennifer, dapat daw ikaw ang nag-a-advise. Cha, saan ka papunta? Abay, sandali lang. Sabi ni ate, hindi yun ang point. Hindi yun ang point. Naririnig ko ang boses mo. Sige, ano yun? Opinion ko lang to, Mrs., no? Oo. Ang isang malaking point dito, unang-una, you are kabit lang. Siya ang tunay na anak. Number 1. Number Hindi 2. naman nakabit kasi patay na. Okay, kahit napatay, hindi pa sila kasal. Okay. Okay, number 2. Girlfriend. Pangalawa, mas matanda ka, anak lang siya. Dapat ang pakikisamahan mo ang anak, hindi yung tatay, dahil yun ang una mong liligawan para magkasundo kayo. Number 3. Number 3. Number 3. Pakikisama lang yun! This is only my opinion. Number 3. Dapat, ang anak mo, kasama mo kahit may asawa ka na dahil ikaw ang isang ina. Pinabayaan mo sa ibang tao. Number 4. Number 4. Hindi ba tapos? Number 4 pa? Baka hanggang 100 yan, Number Cha. 4, ang isang matinong babae, hindi nang gaganon ng tao, hindi nang aaway. Dapat magpakumbaba ka dahil mas matanda ka kesa sa kanya. Number 5. Number 5. Magsimbang araw-araw o kaya tuwing linggo para mapakinggan mo ang sermon ko ano yung isang mataas ang moralidad ng isang babae. Correct? Thank you. Salamat, Mami. Yun naman ay opinion lang ni ate, pero yun na nga Dr. Camille, parang sa nangyayari dito, nahusgahan ni Ate Maricel si Jennifer agad-agad. Kasi nga hindi talaga niya gusto para sa kanyang ama. Bakit parang ang bilis para sa atin ang manghusga ng ating kapwa? Alam mo, Chang, meron tayong tinatawag nga na yung blink impression. Yung isang tingin mo pa lang, meron ka na kaagad na nabuo na ito yung karakter na isang tao. Na kumisan, maaring nandun yung instinct natin na baka nga totoo. Dahil kasi kung laman niya ng kalye, kung palaging nakikita nagiinom, ito, magkakreate tayo ng A for attitude. So pag nagkaroon ka ng attitude dito, chances are, it's something negative. So kung huhusgahan mo man, palaging sasabihin mo, sinasabi ko na nga ba eh. Kung ang mga nanay merong instinct na sinasabi, parang eto kaagad, meron kaagad na ang mga anak din, pagdating Meron sa ganyan, din? meron din. Kaya mas matunog sila pagdating sa ganyan. Kaya hindi nyo maaalis sa anak na dito papatunayan yung blood is thicker than water. Oo. Salamat, Nangyari. Dr. Camille. Alam naman natin na lahat tayo gusto natin ang magmahal, ang tumanda, na meron tayong kasama sa buhay. Pero yun na nga ang sinasabi, meron kasing puntong dapat makisama si Maricel kay Jennifer at ikaw din, Jennifer, makisama ka sa kanya. Sa ngalan ng pagmamahal ninyo pareho para kay William. O mga kasawsawan, narinig nyo na ang panig ng dalawang babaeng nagmamahal sa isang lalaki. Isa bilang ama at isa bilang kinakasama. Oo nga, at eto nga, mukhang nagkakaagawan ng pwesto sa puso ng lalaki. Ay, naaray nako. Kailangan na nating magboto, Hans, na kanino ba ang inyong simpatsya? Nasa anak o nasa girlfriend? Boto, Hans tayo! Go! Nako, bakit parang puti lang ang nakataas sa ating unang boto, Hans? Parang sinasabi niyong mas totoong pagmamahal ang nararamdaman niyo mula sa anak kesa dun sa girlfriend, ha? Mga sausawero, kayo ay medyo may pagka-intrigero. Yan ang ating boto, Hans. Tawagin na po natin ang ama ni Maricel na kanya namang mahal at ang kinakasama ni Jennifer
Sa kabila ng mga aligasyon ni Maricel sa kanyang madrasta, bakit kaya siya nagustuhan ng kanyang ama? Ipaliwanag mo na ang iyong nararamdaman din, Mang William Mejia. Pasok! Mang William, magandang hapon po. Una po sa lahat, nais naming malaman, ano po ba ang nagustuhan ninyo kay Jennifer at niligawan niyo po siya at pinili niyo na kayo ay magsama kahit po may agwat ang inyo pong edad? Nagustuhan ko po nga siya dahil siya ay mabait. Masunurin nung birthday niya na ano ako. Sabi niya sa akin na nung sabi ko sa kanya, Jennifer, I love you. Sabi ko kaya. Ngayon, nung pag-ano yun, dahil may kunting kasiyahan, sabi ko, Agad-agad, I love you na? Hindi ba pwedeng ligawan muna? Kasi naano ko si Jennifer, may ano po. Oo. Pero, Mang William, nung pong may nangyaring insidente, nito pong bispiras lang, nung bagong taon, nagkaroon po ng pag-aaway silang dalawa. Bakit po parang ang pakiramdam ni Maricel ay mas pinanigan po ninyo si Jennifer? Nung pag-aaway nilang dalawa, itong anak ko na ito, talagang ano nito, talagang spoil to. Ayaw niyang tanggapin si Jennifer na magiging kasimbahay sa amin. Kaya ako ay manood dito sa... Abay mga kasawsawan, tama ba ang nating naririnig pero mukhang in love si Kuya William talaga kay Jennifer. Sa ating pagbabalik, aalamin pa natin ang kanilang love story. Dito lang yan sa Face to Face. Sandali lang! Ni Tatay William, si Ate Jennifer na ibang tao kaysa po sa anak ninyo. Bakit po naman nasabi nyo na suwail si Maricel? Lahat ng inaano ko sa kanya, hindi siya sumusunod. Sa palay po ba ninyo, mas naging okay sana po yung naging setup kung baga nasabi po ninyo sa mga anak ninyo? At napaliwanagan nyo din po si Jennifer na nasabi niyo po sana sa kanya na mahalaga ang mga anak ninyo, kaya dapat niyang pakisamahan. Kasi pong sinasabi ni Jennifer, hindi siya ang dapat makisama, kundi ang mga anak po ninyo. Parang baligtad po, Mang William. Kasi yan ang naging pasa ko po sa akin. Dahil yan ang mga anak ko ay lahat ng mga inaano ko sa kanila, hindi nila ako sinusunod. Kaya ako nagagalit sa kanila, kaya ganyan. Kaya ako, nung nag-asawa ko, hindi ko sinabi sa kanila ni Hoy. Hindi ko sinabi sa kanila para maramdaman nila kung ano yung nasa dibdib ko. Ano po ba ang nasa dibdib ninyo? Nasa dibdib ko yung pagka mga COL, mga anak ko, at gusto ko na mayroon akong maging katulong sa bahay na kung sakaling man ako medyo may edad na. Opo. Hindi naman nila ako pwede maalagahan mga yan. Kaya ka namin Siyempre, Si Jennifer po ba kaya kayong alagaan? Inaalagaan po ba kayo? Inaalagaan. Kasi pagdating na... Inaalala po kayo? Pagdating ng galing po akong trabaho, yun, na siya, nagsasaing. Sa umaga, naghahanda Si Makoy daw po ang nagsasaing. Sa kapatid ko siya nagsasaing, siya nag-iigib. Hindi naman namin siya kasama sa paano niyo malalaman? Siyempre sinasabi sa akin ng kapatid ko yun. Ano niya masasabi Pagdating ng umaga, yung baon, nakahanda na. O sinong gumagawa? Yung mga anak ko, hindi, nandoon. Siyempre tayo may asawa na ako Anong gagawin ko? May asawa ka ng pala eh. Paano mo malalaman kung nasa kasuhan na tatay mo? Sinasabi sa akin lahat ng kapatid ko, dahil yung kapatid ko sa inyo nakatira. Sabi. Nabanggit na may kapatid sa ama, si Maricel. Siya po ang binatang anak ni Mang William at lumalabas ay anak-anakan ni Jennifer. Pero ano nga ba ang maari niyang aminin
sa gitna ng mga nauna ng gusot sa kanilang pamilya. Narito po si Ferdinand Macoy Mejia. Pasok! Macoy? Sandali lang po! Hoy, dapat hindi mo ginagaya yung kapatid ko eh. Tayong tatlo na lang magkakasama eh. Tay, bakit po kailangan yung gawin yun kay Macoy? Ang mga pinaggagawa nila sa akin. Ano pong pinagagagawa? Baka tayo nagagalit ka kasi, Hindi. kasi nilapit po Hindi namin nila ako. dito. Kaya siguro nagagalit po siya. Inaagahay yung mga hinayupak na yan. Kasi gusto nga po namin maayos na yung ano namin eh. Ferdinand, sinasabi na si Maricel hindi kasundo. Si Jennifer. Kayo ba, ng tita Jennifer mo, magkasundo? Magkasundo naman po. Magkasundo. Paanong naging magkasundo kayo? Bali po, yung nagsama po sila ng tatay ko. Magkasundo naman po kami, maayos naman po kami sa bahay. Maayos naman. Gumagawa ba siya ng mga gawaing bahay? Minsan po, pero minsan ako rin po yung gumagawa kasi kami po yung tao sa bahay. Siyempre kami rin po yung magtutulungan. Sumusunod Ilang taong ka na ba, Macoy? Bali, 25 po ngayon. May trabaho ka? Ano lang po, pa-extra lang po sa construction, kung saan po yung medyo may trabaho. May asawa? May girlfriend? May girlfriend po. May girlfriend ka. Gano'n na kayo katagal? Bali, 1 year na po. May plano kayo na magsama? May plano lang po, pero hindi pa po namin tinutuloy. Kasi po, wala nga akong permanenteng trabaho. So madalas, sa bahay ka lang? Opo. Okay. Anong nakikita mong ginagawa ni Jennifer na pag-aasikaso sa tatay mo? Inaasikaso niya po, pagka po papasok yung tatay ko, pinag-aandaan niya naman po ng pagkain. Tapos, siyempre, tulong-tulong nga po kami. Tapos, siyempre, pagka sa pagsasayang, sa paghugas ng pinggan, minsan siya, minsan ako. Jennifer, bakit kay Maricel, hindi kayo magkasundo, pero kay Macoy, mukhang okay naman? Kasi naman, no, madali naman pakisamahan si Macoy. Oo. Eh, siya naman kasi talak ng talak eh. Bakit mas madaling pakisamahan si Macoy? Mabait naman po kasi siya sa akin eh. Hindi naman niya pinakikita na hindi maganda eh. Kaya gano'n na lang pakikisama ko rin sa kanya. Ang tuloy ko na rin sa kanya, parang ko na rin tunay na anak. Macoy, diretsahang tanong. Nung bagong taon, meron kayong naging pag-uusap ng ate mo. Tama ba ako? Opo. Opo. May inamin ka sa ate mo. Ano ang bagay na yon na sinabi mo sa ate mo, pinag-usapan nyo? Yun po. Problema? Nangyari? Nangyari pong problema. Bali, ngayon ko lang po ipagtatapat yun. Kaharap po yung tatay ko. Yung pinagtapat ko po sa kanya na yun, bali, nakita niya po kami nung araw po na yun. Nung December 31 po. Yung sa, ano ko nga, stepmom ko, kay Tita Jennifer po. Bali, may nangyari po sa akin. Sandali lang! Sandali lang! Kapal mo talaga, kapal! Ate kapatid ko, tikas talaga ng mukha mo. Oh my God! Tikas talaga ng mukha mo, pati kapatid ko, at tatay ko na, kapatid ko pa. Grabe ka. Hindi lang tayo nagkita nun eh. Aalamin natin kung may katotohanan ang mga sinasabi na ito ni Macoy sa pagbabalik po ng Face to Face. Ako, panay hindi ng paputok sa labas. Yung palang anak ko, nagpapaputok pala sa... May naging mabigat na pag-amin si Macoy. At nais naming malaman kung ito ay totoo ba o hindi. Jennifer. Kaya naman ang mukha nito eh, no? Sobrang kapal. Anong tawag mo doon? Alam po ninyo yun, Mang William? Amatas.
Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. So, nung bisperas ng bagong taon, ano ang eksaktong nangyari, Makoy? Kayo yung kainuman ni Jennifer. Hindi, bali, hindi naman po ako yung kainuman niya. Bali, kainuman ko po ng mga barkada ko. Tapos siya, nakainom na rin po nun. Lasing na rin po siya nun. Kasi po, bago siya dali ng tatay ko sa amin, parang medyo nahuhulog yung loob ko sa kanya. May gusto ka na sa kanya dati pa? Hindi naman po yung totaling gusto ko siya. Parang medyo tinatamaan ba, parang ganun. Kasi nangyari po yun, ma'am, na nasa labas kami ito kasama ko. Hindi, panay, may yung sila nagiinuman. Siyempre, magbabagong taon papalit taon. Ngayon, magiinuman. Ito, nagpaalam sa akin na pumunta daw sa bahay at na maliligo. Ayun nga, naano ito ni Makoy siguro, na ano siya. Na siguro pakiramdam nila, hindi ninyo alam, pero tumatahimik lang kayo. Dahil kumbaga, papunta pa lang sila, pabalik na kayo. Ako, panisindi ng paputok sa labas, yung palang anak ko, Gaano katotoo, Makoy, na may sinabi ka sa research team namin na parang na may plano kayong bumukod at tumatiming lang kayo? Kasi ako, talagang nahulog na yung loob ko sa'yo. Sinabi ko sa kanya ganun. Sinugot niyo naman po ako, sabi niya po sa Paano akin. nahulog ang loob mo kay Jennifer? Eh, may girlfriend ka. Dahil nga po. Gaano na kayo katagal ng girlfriend mo? Hindi naman po natin alam yung pag-ibig. Diba sabi nga po nila, pagka tumama yung pag-ibig sa puso ng sino man, nakamakin ang lahat. So yung nararamdaman mo sa girlfriend mo, wala yon, hindi yun pag-ibig? Pag-ibig din po, pero mas iba po yung, mas parang iba yung naramdaman ko nung nakasama ko, yung may nangyari. So, nung tinanong mo si Jennifer pagkatapos noon kung anong estado nyo, anong sabi niya? Sabi niya po sa akin, magantay lang daw po ako ng tamang panahon. Maghintay lang ng tamang panahon. Anong tamang panahon? Ano po, bali, para hindi na rin po siya, hindi na rin siya yung nangungulit ba sa akin para manahimik na lang siya na, kasi tanong siya ng tanong sa akin kung ano yung sitwasyon niya sa akin. So parang ang lumalabas, hinahabol po kayo ni Makoy. Opo. Eh sabi ko, para manahimik na siya, binigyan ko siya ng pag-asa. Binigyan mo siya ng pag-asa at pinaasa mo si Makoy. Opo. Ganon ang sinasabi mo. Mang William, abay, ano po ba ang kailangan pang mangyari o makita ninyo para maunawaan po ninyo itong nangyaring ito? Dahil sila po yung mga anak ninyo, kadugo po ninyo. siyempre, masakit sa kalooban ko na nangyari sa kanya, sa kanila. Pero kung ako naman nasa sa kanya na yan, kung talagang siya ano na sa akin, yung kakalas na siya sa akin at yung hiling ng anak ko sa kanya aanoy niya, go! Wala akong ano sa kanya. Paano po may girlfriend si Makoy? Kaya nga po. Narito po ang sinasabing girlfriend at mahal na mahal daw siya nito. Kanina pa natin naririnig ang kanyang boses na sumisigaw sa likuran. Narito po si Jessa Llanera. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Talaga? Narinig mo naman yung naging pag-uusap kanina, Jessa. Narinig mo yung pag-uusap? Opo. Gano'n na kayo katagal? Mahigit 1 taon na po. Nasaan ka nung bagong taon? Umuwi po ako sa Laguna. Sa pamilya ko po. Sa mga pinsan ko. Wala akong alam-alam. Mga baboy kayo. Wala akong alam-alam. Nyo na ako. Ba't di mo sinabi? Baka walang hiya mo.
Kapal ng mga mukha nyo. Masasabi mo bang mahal na mahal mo pa rin si Ferdinand? Sa mga narinig ko po, wala na po eh. Wala na yung mga tiwala ko sa kanya. Hindi ka na naawa, 1 year sila. Lahat ng suporta binigay ko sa kanila. Tapos ganon. Maghihiwalay lang yung dalawang yan dahil sa ganyan. Kawawa naman yung kapatid ko. Kawawa rin naman yung... Ang nakakapagtaka, Jennifer, ay bakit parang para sa'yo, hindi ko alam, parang wala lang. Sanay naman po kasi. Sanay na po siya, tsaka kami. Diretso ang tanong, type mo rin ba si Makoy? Hindi po. Hindi. So ngayong Makoy, narinig mo na hindi ka naman pala daw gusto ni Jennifer. Sabi ko na sa'yo yan. Ano plano? Ano ba yung sinabi niya sa'yo? Kasi sabi niya nga po sa akin, mag-antay lang po ako ng tamang panahon. Oo, tamang panahon na ano? Para ano? Siguro po, pagka sa tamang panahon po na yun ang sinasabi niya, yun na po yun. Yung Wala na sa tatay nun. Kasama Kaya na po tamang sa panahon. Ikaw na ulit makapalit. Sa ating pong naging pag-uusap at sa mga narinig nating mga revelasyon, kami po dito sa Face to Face, umaasa pa rin, Mang William, na ang mas maging prioridad po ninyo at mapahalagahan ninyo ay ang maayos po ang inyong pakikipagtungo sa inyo pong mga anak, ang inyo pong relasyon sa inyong mga anak. Siguro po, sa tulong ng ating trio tagapayo, mas maliliwanagan po kayong lahat kung sino ba ang dapat sa palagay ninyong maging prioridad ninyo. Kung anak ba o ang tinitibok ng puso ng bawat isa sa inyo. Kahit nga sa pong angulo titignan, parang bakit Alam po mo, kayo Mang nagpapar... Alam mo, Mang William, bago pa dumating sa buhay mo itong si Jennifer. Jennifer, pamilya na kayo eh. Handa ka bang kunan yung mga naging naging pagkukulang mo ito sa girlfriend mo na si Jessa? Mas, sa tingin mo ba, kaya mo yung ganitong estado na from Mang William tapos Ferdinand, magsasama pa rin kayo? Hangad po namin dito sa Face to Face na yung kahit sa sandaling oras na nagkasama tayo, nagkausap, nagkaroon kayo ng counseling, gusto namin talaga na maging simula yon ng pagbabago na po ng inyong buhay. At attorney, bilang syempre isang lalaki din po at bilang isang ama, alam naman din po natin at naunawaan natin ang nararamdaman ni Mang William. Sa kalagayan ni Mang William, ay marahil ay yun niyang sabi nga ay gusto rin niyang makakita ng makakasama niya mula sa kainan, hapagkainan, hanggang sa papag ng higaan. At mabuti naman siyang ami at mukhang kumbinsido na si Mang William doon. Nais na niyang makapiling ang kanyang 2 anak at i-give up na niya si Jennifer siyang ami. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Siguro din, Dr. Camille, ni Jennifer ang pagkakataon na ito na malaman niya na kailangan din siya ng kanyang mga anak na nasa probinsya. Hindi po ba? Totoo yun, Chang. Alam mo, naintindihan ko yung story ni Jennifer kung bakit siya nagkaroon ng ganitong klaseng, sabihin natin, carefree attitude. Unang-una, doon sa kanyang unang kinasama, ay sobrang higpit na nagulpi siya. Kaya parang akala niya tuloy, ito para siyang nakakawala sa koral na ako naman. Pero hindi ibig sabihin, Jennifer, na pagkatapos ng isang relasyon ay magbubuhay dalaga ka. Dahil, unang-una, ikaw ay patuloy na magiging ina sa iyong 5 anak. So, unang-una, bilang isang mabuting ina, mahalin ang mga bata, arugain at pangalagaan sila para maging mabuting anak din sila. At ikaw ay ipakita mo na responsable at mabuti ka ring ina.
Salamat po, Dr. Camille. Kanina, sabi ko sa sarili ko, naku, ano kaya ang itatanong ko kay Father sa pagkakataon na ito? Alam niyo po ba, ang unang pumasok sa isipan ko ay yung madalas nating naririnig na family comes first. Mahalaga ang pamilya. Hindi po ba, Father? Totoo yan dahil nang mag-usap po kami ni Mang William, sinabi ko po sa niya, harap-harapan, face-to-face, na bago pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Jennifer, pamilya na kayo. Kaya po nang pagpasok po sa relasyon ninyo, itong si Jennifer ay naging kontrabida kaagad siya kay Maricel. Huwag mong sabihin na hanggang ngayong kontrabida ka pa. Jennifer, pwede kang umagaw ng eksena, pwede kang maging beda kung ikaw ay maging tunay na ina ng iyong mga anak, ng iyong pamilya. Salamat po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo. Mang William, nakatulong po ba yung counseling sa inyo? Naliwanagan po ba kayo? Opo. Ano na po ngayon ang magiging desisyon ninyo bilang kayo po ang padre de pamilya? Magiging desisyon ko ay magbalik na lang sa pamilya ko, parang So si Jennifer po, paano na? kung ano pauwiin ko na sa kanila kung gusto niyang umuwi sa kanila. Yan ang naging ano. Kasi kung aanin ko sa buhay ko na mamahalin ko tapos yung mga anak ko hindi naman sa against sa kanya, kami mag-ama, magwatak-watak ang pamilya ko. Kasi ang mahalaga po talaga ay ang pamilya. Kaya Mang ngayon, William. babalik na lang ako sa pamilya ko. At siya naman, Babalik na rin sa pamilya niya. Papabalikin ko na rin sa pamilya niya. Parang mas maligaya kung nandoon sa pamilya niya. At ako naman, mas ligaya yung anak ko sa akin. So narinig mo yon, Maricel at Ferdinand, magkakasama ulit kayo. Maricel, meron ka pang gustong sabihin sa iyong ama? Tay, kung naging pabigat man kami, pasensya ka na. Pero yung nangyari dito, ano natin yon, kalimutan na lang natin. Tapos ibalik na lang natin dati ating pagsamahan. Pipilit namin makatulong sa'yo. Total, may trabaho naman yung asawa ko eh. Magbabago na kami. Sama-sama na ulit tayo. Ferdinand? Bali, gano'n na rin po. Sana mapagbigyan mo kami, ngayong nangyari to, bibigyan mo kami ng pagkakataon. Kung ano man yung pagkukulang namin sa'yo, sana mapunan namin yun. Kaya siya ka na sa akin, kung wala akong trabaho, mahirap talaga ang buhay. So laging nasa huli ang pagsisisi, hindi siya sa umpisa talaga eh. Sa maraming naging kwento na ng buhay dito sa Face to Face, ilang beses na naming napatunayan yon, Jennifer, na nasa huli ang pagsisisi. Sa akin naman po talaga naging desisyon ko. Mabait na rin po ako sa pamilya ko. Yun na po ang naging bahagi. Kesa naman yung, ito na nga, hindi na sila nagkakaintindihan magpapamilya. Yun na po ang talagang gusto kong mangyari. Makabalik na sa mga pamilya ko. Isa ko, humingi ako ng tawad sa Marcel. And kung ano man ang nagawa ko sa inyong magkakapatid, sa inyong pamilya, humingi ako ng dispensa. Pero para sa akin, lalayo na lang ako sa tatay niyo para at manahimik na. Sa akin naman, okay lang. Okay sa akin yun, lalayo ka. Pero mas magandang gawin mo, balikan mo na lang yung mga anak mo. Para doon mo na lang ituon yung intensyon na yung pag-aalaga sa mga bata. Kasi kami, kahit ganyan yan si tatay, hindi kami pinabayaan niya, pinalaki niya kaming maayos. Sana gawin mo yun sa mga anak mo. Kasi iniintay ka rin nila. Jennifer, kay Makoy, nasaktan mo rin ang damdamin niya at ganun din kay Jessa. Pasensya na kung talagang inakala mo binigyan kita ng pag-asa, humingi na ako ng kapatawaran. At sa inyo, at Jessa, ang masasabi ko lang,
Kung ano man yung pagkakamali na nangyari sa amin ni Ferdinand, patawad. Tumingin na lang ako ng dispensa para sa inyo. So sana po, matapos ng naging pag-uusap natin, ay maayos na nga ang inyong buhay. Maraming salamat sa inyo. Aminin na po tayo mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay wagas. Ibinibigay ito ng buo at hindi hinahati-hati. Kapag tayo ay nagmahal at nauwi ito sa isang seryosong relasyon, pahalagahan po sana natin ito, gayon din ang mga taong bahagi ng buhay ng ating minamahal. Katulad ng kanilang magulang, kapatid, kaibigan, at lalo na ang mga anak. Matuto tayong makibagay at makiayon sa kanila po at para maging mainit at buong puso ang pagtanggap sa atin at maayos po ang ating pakikisama sa kanila. Patunayan nating nararapat po tayo sa pagmamahal na inaalay po sa atin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang tunay na pagmamahal ay kailanmay hindi nahuhulog sa tukso dahil marunong itong magpahalaga at rumispeto ng pagkatao. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre, thank you din sa iyo, my dear co-host, Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Sa Sausawero at Sausawera. At sa mga bisita po nating nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Gusto lamang po namin batiin ng happy birthday sina Mami Elsa Valderrama. Happy birthday po, Mami Elsa. Ganon din kay Jonathan De Vera. At higit sa lahat, kay Kyla. Ano ba yung apelido ni Kyla? Gongora. Happy birthday, Kyla Gongora. At maraming salamat din sa pinsa ni Hans Mortel na si Geraldine Mortel na nasa Korea. You are so sweet. Napakarami naman ang kanyang pinadala. Salamat, Geraldine. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pamansang kapitana. Ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Martes, Kahit ng mga dalaga pa sila, mahilig ang manulot. kinakasamay inagaw ni pinsan, pati sustento, hinarang. Kung pinasok siya ni Papa sa trabaho para po sustentuhan yung mga anak ko, hindi para sustentuhan yung ibang tao. Bakit ka pinilit? Kasi alam mo naman karelasyon ng pinsan mo. Hindi ko naman din kasalanan na ibigin ko ang iniibig ng pinsan ko. Relasyon nila ngayon labo-labo, pati mga bata nadadamay sa gulo. Tay, bakit po ang pinsan ko ay kapatid ko? Anong sasagot mo? Kasi nasawa ko yung pinsan niya. Kaya magpinsan na magkapatid kayo. Mario, sa patawarin ina ng awa. Face to Face, ngayong Martes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5.